Start ko na 2003, CRDI. Opo. Wala ho siyang power. Opo. Napalitan na ho siya ng turbo, nakalibrate yung injector, bagong palit ng fuel filter at saka air filter. Ano po ang nangyari after mapalitan ng turbo? 60 lang ang ang kaya niyang sagad na sagado yun. Pagkatapos di pinakalibrate yung injector. Ngayon, wala ho rin nangyari doon nung makalibrate yung injector. Ay ngayon po, ano po ang findings nila? Hindi na ako bumalik doon. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Doon sa mga maraming sasakyan at hindi nyo naman nagagamit ang inyong sasakyan kadalasan at meron nga pong pagkakataon na halos buwan hindi nyo nagagamit ang inyong sasakyan, baka naman kapag ginamit nyo ay magkaroon ng aberya at kayo ay mapahamak. Katulad na lamang po nitong Montero po na ito na lahat ng pulley nito ay pinagtatanggal ko, pinalitan ko na yung iba dahil sobrang kapal na nung kalawang doon sa pinakapulian niya. Kaya pagka ginamit mo, pina-start mo, ang engine ay napupudpud kagad yung kanyang mga belts. Kasi nga, sobrang gaspang na nung kalawang, nagpapara siyang abrasive, no? Para siyang liha, na kapag umandar yung makina, nililihan niya yung goma, yung rubber ng belt. Kaya mabilis maputol. Ngayon, naayos ko na po itong Montero na to, at ito ay dadali na sa Mindanao ni Doc Limaco, yung aking paboritong doktor, na talaga po halos lahat ng sasakyan niya, ako po ang nagme-maintain. Kaya lang, sabi ko nga po, kapag marami kang sasakyan at hindi mo naman madalas magamit, lalo na katulad nitong Montero dahil marami na siyang bagong sasakyan, ito po kasi ay 2009 model pa to. Ang nakita ko naman na napakadelikado ngayon dito kung ito ay dadalhin sa Mindanao, ito papakita ko sa inyo mga kapatid. Tingnan nyo po dito oh. Ayan po yung mga gulong niya. Ayan, marami na pong cracks. Ayan. At medyo kalbo na nga rin po. Ito, tingnan mo dito, pumuputok-putok na siya. Ngayon, nung tinignan ko po kung kailan ang manufacturing date po nito, ito po, 24 weeks of 2009. So, ibig sabihin, ano ba yung 24 weeks? 4, 8, 12, 3 months, 16, 4 months, 20, 5 months. So, 6 months pala. 24 weeks of 2009. Ang tagal na nun. Ilang taon na ngayon to? Kung 2009, so ngayon ay 2025, 16 years na. Kung paanong yung mga belt nito ay napuputol kapag kayo ay bumiyahe, ganun din ang mangyayari sa gulong nito kapag ito ay ginamit pa pauwi ng Mindanao. Siyempre, maglaland drive muna to hanggang dyan sa Matnog, tapos sasakay ng barko. Napakadelikado po nung gulong. Kaya sinabi ko to kay Doc Limaco, hindi na to advisable na ibiyahe ng malayo dahil kahapon nung niro-road test ko to, iba na rin yung kaldag niya, medyo umuoblong na rin po yung gulong. No, tinest drive ko kasi after namin gawin, hindi na rin maganda yung ride niya. Kasi nga po, maninipis na itong gulong na to. At kapag ang inyong gulong sa loob na halimbawa ng 5 buwan na hindi mo ginagamit na naka-stack lang siya. So kung ano yung korte ng gulong na yon, kapag pinaandar mo, nagkakaroon ng damage yung gulong doon. Kaya kung minsan nagkakaroon siya ng oblong, nagkakaroon siya ng deformation. Kaya pagka ginamit mo ang sasakyan mo, ay gumegewang-gewang din po yan. Kaya yan po ay sinabi na po natin doon po sa may-ari. Pero mga kapatid ito pong Montero na to, 16 years na. Pero tignan nyo po ang tinakbo nito. Halika, tignan nyo po kung ilan na po ang reading ng odometer nito. Oy, meron palang tao dito. Sige, doon ka sa kabila, Glenn. Ayan. Tignan mo ang reading ng odometer nito. Ang tinakbo lamang po nito ay 35,212. So parang ang konsumo lang nito sa mileage, no, sa kilometro, sa isang taon ay tumatakbo lamang to ng mga 2,500. I-check ko na rin muna ang langis nito. Ang alam ko, ginawa namin to 6 months ago or 7 months ago. Kasi ito po yung nasira ang baterya, nag-overcharge. Kasi si doktor, dahil nga sa hindi niya madalas ginagamit yung mga sasakyan niya, meron siyang inilalagay na charger dito na isinasaksak niya sa kuryente. Mahina lang naman yung charger na yon. Kaya lang dahil sa hindi yung nag-automatic off kapag kapuno na, ay nasira yung baterya niya. Kaya ito, bago pa itong baterya na to, ako pang nagpalit dito. Ngayon, i-check ko rin ngayon yung oil niya kung maayos pa. O ayan maganda pa yung oil niya O sakto pa rin hindi pa maitim yung oil niya Okay, so maganda pa yung oil niya. Check pa rin natin yung iba, Christian. Ito ang findings ko rito kanina nung dinadrive ko.
Pag nakapreno ko at unti-unting umaabante, gaganong-ganon siya. Kaya i-check na rin natin yung mga disc brake, yung rotor disc, saka yung brake drum. Hindi muna natin to i-release. Nakalimutan kong sabihin kay Doc yun. So kailangan ma-check na muna natin kasi yung mga gulong nito dapat lahat ay palitan na rin. Mga kapatid, eto na yung makina ni Sir Jun Del Rosario. Hiwa-hiwalay pa siya pero nagki-cleaning na po. Yung kanyang katukayo, si Paring Jun din na mag-a-assemble nitong makina. Kaya lang, Sir Jun Del Rosario, may nakita kaming problema dito at alam ko naman napapayag ka kapag ka ito ay nirekomenda ko ng palitan. Paring Jun, alin ba yung papalitan natin? Nasabi mo, 10 kilo ang bigat. Oo, napakabigat daw nito, 10 kilo. Oo. 5 kilo naman. Oh, 5 kilo. Ito, taas mo Paring Jun, pakita lang natin. Ay, yung bigat nga, oh. So, itong radiator nyo, papalitan na natin. No? Pati dito sa kabila, talagang may mga tagas na rin. Ayan, papalitan na natin yan. Ayan, may tama na rin dito. Oh. Kaya naman nire-recommenda ko po ito na palitan na. Kasi kung magkakaroon ng problema, ay eto pa pala, basag din itong cover nung ano. So meron na nakita doon tayo. Meron tayo. O ito yung cover nung ano to, yung crankshaft oil seal. Oh, ay ito meron naman pala tayo nakuha. Okay. Makina natin. Mabuti na lang ano, yung isang makina natin na extra diyan. Okay. Yung radiator kasi kapag iyan ay may problema, bagong overhaul tayo, baka magka-problema yung makina natin. Hindi ko tatanggapin yung back job niyan kapag hindi kayo nagpalit ng radiator. Kasi dito pa lang, kitang-kita na. Baradong-barado na po yung loob ng radiator eh. Kaya bang masilip, Glenn? Ayan oh, tignan nyo po yung mga dumi doon sa loob oh. Yan mo ng konti rito. Ayan. Okay, sobrang kalawang na rin po nito. At siguro sa dami na rin ng beses na pina-repair yan, hindi mo na rin talaga yan mapagkakatiwalaan. General overhaul po tayo. Baka mamaya maputukan yung ating makina kapag nagkaroon ng problema ulit ang inyong radiator. Kaya ang rekomendasyon ko po dito, talagang ito po ay papalitan na rin natin ng bagong radiator at yung aluminum na po ang ilalagay natin dito. Anong year model po nito? Ano sir, 2012. 2012. Ilan na po tinakbo? Nung nabili ko kasi 91,000 eh. Ngayon ano na, 133 na. Kailan nyo nabili? 2023? Do 2 taon pa lang sa inyo. 2 taon na. Ngayon, sa anong reklamo nyo? Kayo ba nagpalit ng engine support? Pinapalitan ko po pero yung piyesa po, ako po bumili. Bali, pinapalitan ko dun sa auto shop, dun sa Parteng Banawe. Okay. Oo. Pero urig po yung Bumili ka ng original na engine support. Opo. Dalawa Po, kaliwat Dapat kanan. kasi pagka ganyan, 3 ng 3 palit. Pati transmission. Ngayon, ang problema nyo, napalitan nyo ng 2 engine support, nagbabibrate pa rin. Yes, opo, nagbabayad. Kaya alam nyo kami sir, pagka dala ng customer ang pyesa, di namin tinatanggap eh. Kasi yung customer, iniisip niya na gano'n, pero mali naman eh. Oo nga po eh. Kaya ngayon, ina-avoid namin kapag ang customer, dala na kagad niya yung pyesa, hindi na muna namin tinatanggap yun. Hindi rin na yung vibration. Sige nga sir, i-start mo nga. Tignan ko kung anong problema nito. Sige sir. Tignan muna natin yung kondisyon ng makina kung bakit siya nagbabibrate. Kasi hindi lahat ng problema ay doon sa engine support. Yung engine support, nag-absorb yun ng vibration. Malakas talaga yung vibration niya. Oo nga sir. Pag nasa loob ka na ng sakyan, nararamdaman mo eh. Lakas bago na yung engine support mo. Bago na po Lakas yan. pa rin ng vibration. Urig pa po yan nilagay ko para ano. Lakas yun ng blow-by Okay, start pa lang yan umuusok na Malamig pa yan. Medyo i-revolution mo nga ng kaunti-kaunti lang. Sige sir. Mga 1,000 lang sir. Mga Sige, sir. 1,000 lang. Sige. 1,000 lang, 1. Sige. Ano sir, 1,000. Okay. Magaspang yung andar niya Ang lakas ng vibration.
Tapos dapat kasi dito, ang binili nyo, kung magpapalit kayo ng engine support, 3. Bakit? Patayin mo muna, sir, para ipapaliwanag natin. Ayan. Bakit kailangan na kapag kayo ay magpapalit ng engine support ay 3? Kasi kaya ka magpapalit ng engine support, tumitigas kasi yung mga rubber niyan. At kapag ka tumigas yung mga rubber niyan, kapag ka ganito yung vibration ng engine mo, adi parang nakapatong na lang yan sa kahoy or kaya doon sa matigas na goma na hindi na talaga nag-absorb ng vibration. Sa tingin ko Yung naman, vibration na talaga. yung engine mo naman, ganyan lang din naman talaga ang andar ng diesel engine. Ayokong pagsuspetsahan yung ibang mga components niyan, yung mga injectors niyan, lahat. Tapos sabi mo, napalinis mo na rin yung EGR mo, pati manifold. Bumili ka na lang din muna ulit nung transmission support, papalitan mo rin yun. No? Para lahat sila, sir, bago. Dapat lahat bago. Kasi kung matigas na rin yung transmission support, mararamdaman mo rin talaga lahat yung vibration yan. Yun nga, Kahit sir. napalitan mo yung sa engine. Kasi isang package lang naman yan, engine saka transmission isang package. Kung ano man yung vibration nito, vibration din dito. Yung support. Okay, sige, sir. So kailangan papalitan mo muna yan. Total, ikaw naman ang bumibili ng pyesa. Bumili ka ulit ng pyesa, papalitan mo ulit dun sa nagpalit ng engine support. Sige, sir. Para sigurado. At pagka nagbago, okay na. Pag hindi nagbago, maghahanap tayo ng problema. Yung nga, sir. Okay. Mga kapatid, wag niyo po sanang ma-misinterpret yung sinabi ko po doon sa na-interview ko po kanina doon sa may Innova na red, na kaya hanggat maari talaga ina-avoid namin na yung mga customers pagpunta po dito sa Autorans ay may dala-dala na po silang mga pyesa na ang nag-diagnose naman or ang nagpabili naman ay yung talyer na pinanggalingan nila or yung mekaniko na pinanggalingan nila o kaya naman sila mismo dahil sila may nagdi-DIY. Ngayon doon sa Innova na yon, posibleng may damage nga talaga yung kanyang engine support pero dapat ang binili niya 3. Dahil kapag magpapalit ng engine support, dapat po yan ay sabay-sabay. Dahil yung age din naman talaga nung rubber na yan, kung kailan titigas, ay sabay-sabay din po yung tumitigas. Kahapon, meron din pong tumawag sa akin sa telepono at siya po ay namumroblema na doon sa kanyang Grand Starex dahil ang laki na po na nagastos niya ay hindi pa rin talaga naaayos yung kanyang sasakyan. Low power pa rin. Pakinggan niyo po yung maiksing interview ko sa kanya kung paano ang nangyari doon sa kanyang Grand Starex at kung paanong sobrang dami na rin po or sobrang laki na rin ng kanyang nagastos. Starex ho na 2003, CRDI. Opo. Wala ho siyang power. Opo. Napalitan na ho siya ng turbo, nakalibrate yung injector, bagong palit ng fuel filter at saka air filter. Ayun. Bakit naman po nagpalit ng turbo? Ano po ba ang nangyari dyan? Nagkaroon ho ng problema ang turbo dahil nagkaroon ng leak, nag-leak ang oil. Opo. Saan po nakikita yung leak ng oil? Sa may impeller. Tapos medyo may kalog na siya ng may kalog na ho siya eh. So, may kaya kalog na. pinalitan. Pero kaya nyo po pinaayos dahil low power, di po ba? Low power ho siya. Opo. Ano po ang nangyari after mapalitan ng turbo? Ano pa po ang pinalitan? Nung mapalitan ho ng turbo, gumanda ho ang ang hatak. Dati ho, hanggang 60 lang siya, sagad talagang 60. Opo. Nung mapalitan ho ng turbo, ang injector, na pwede ko siyang ng 110. Aba, mabilis na po yun Pero bakit nakukulangan pa po ba kayo sa 110? Actually, yung kanyang 110 is kaya niyang paabutin ng 150. Baka nahuli pa nga ako nito overspeeding. Sabi, okay na po yun. Ano pa po ba yung gusto nyong idagdag? Kasi nga ayun nga sinasabi ko na 60 lang ang ang kaya niyang sagad na sagado yun. Ibig sabihin, nagbago na yon, naging 60 na lang. Nagbago na ho. Okay po. Pagkatapos pinakalibrate yung injector. Ngayon, wala ho rin nangyari doon nung makalibrate yung injector. Ngayon, sabi doon sa injection machine o doon sa calibration machine, sorry. Ang sabi niya, nagdududa sila doon sa injector. Okay. So, sabi nila, meron silang good non-use injector. So, ipinalit nila. So, the same thing, ganun din.
Ganun pa rin. Oo. So, ibig sabihin, hindi ho injector ang problema. Ay, bakit po? Use na po yung pinalit nila eh. Hindi, okay daw ho yung okay, yung good known injector ho daw yun eh. Paano Pang-testing nila. Paano nila nasabing good yun? Na test ba nila sa computer yun? Yun daw ho ang ginagamit nilang pan-testing. If ever meron silang issue sa injector na nagdududa sila na injector ang problema, yun ang ginagamit nila, which is good. Ganito mga kapatid, kadalasan na nagiging problema kapag ka naglo-low power ay unang napagsususpetsahan ng mekaniko, ayun nga pong turbo. Yung konting langis na makikita nyo sa impeller, natural po yun. Kaya nga halos lahat ng mga turbocharged na makina ay mayroong nauubos or nawawalang langis every time na darating yung inyong period of maintenance. Halimbawa, every 5,000, every 6,000 kilometers, ay nababawasan yan ng halos kalahating litro ng langis. Kaya kung halimbawa inalis nyo yung turbo hose at may nakita kayong konting langis doon, pwedeng yan din naman ay galing doon sa breather ng engine at pwede rin naman talagang manggagaling yan doon sa impeller, doon sa shafting ng impeller ng turbo. Ngayon, kapag medyo naluluma na rin po ang inyong turbo, may mararamdaman din kayong konting alog ng shafting. Konting-konti lang naman. Hindi naman yung malakas. Kasi pag talagang malakas, sasayad yung yung impeller doon sa housing niya. Ngayon, kung konting-konti lang, pwede pa rin po yun. Hindi yun nangangahulugan na maglo-low power ka na. Kaya lang, dito po sa Starex, pinalitan din niya ng turbo. Siguro habang ini-interview ko, yung may-ari, hindi niya maamin na kahit na napalitan ng turbo, ay hindi pa rin umayos. Sabi niya kasi, yun naman daw po ay tumakbo na ng 110, kaya nga ang sabi ko, 110 kilometers per hour, mabilis na yun. Napapaabot pa raw po niya ng 150. Kaya lang, bigla naman daw ulit na nasira. At ngayon daw po ay 60 kilometers na lang daw po per hour ang kayang takbuhin. Ito, pakinggan nyo pa po yung mga sinabi po niya. Ay ngayon po, ano po ang findings nila? Hindi na ako bumalik doon. Hindi na nga ako, hindi na ako bumalik dahil nga sa yun Nueva Ecija. Ano na ang status ngayon? Hindi na umaandar? Umaandar ho siya. Madali yung pandarin, mabait yung pandarin. Tsaka walang usok, kumpasa parang normal. Ilan Kaya po, lang, yun nga lang, walang power talaga. ilan ang RPM niyan kapag ka nire-revolusyon nyo, yung nakahinto? Ang RPM, pagka nakahinto ho, hirap na hirap siyang talagang sagad ang umaabot siya ng 3,000 something. Sagad na yon. Sagad na ho yun. At hindi yung biglaan, hinihintay nyo pa mag 3,000 yon. Oo, kumbaga sano'y talagang sabi nga ay hirap na hirap siya. Oo, mahina mahina ho. Dahan-dahan yun bago umabot ng 3,000. Oo, dati to, nung bago magkaganito, yung 5,000, umabot to halos ng red line Injectors pa rin po yan. Mm-hmm. Oo, kahit na sinabi doon sa Nueva Ecija, na matino yung ipinang-testing nila, injectors pa rin ho yan. Hindi siya bumubuga ng tamang diesel. Kaya nga sabi nyo ay walang usok. Ngayon ang tanong niya sa akin, sigurado ba na kapag yan ay pinalitan ng injectors, ay magiging okay na? Isa lang ako ang tanong ko, kung sakali palta ng injector, ano nyo lang naman talagang injector ang sa inyong issue, kung paano kung mapalta natin injector is the same thing, ganun pa rin. Kasi yan yung experience nyo doon sa mga shop na pinanggalingan nyo. Diba? Kasi ang sinabi nila, okay, nag-calibrate sila, okay na yan. Tapos may tinesting pa sa inyo, pan-testing nila yan, okay yan. Tapos wala pa rin nangyari. So nabuo ang konklusyon nyo na hindi sa injector. Ako naman bago ko gawin yung dapat kong gawin, ipapatest ko muna yan kay Central. So pag sinabi ni Central na bagsak talaga yan, ay wala na tayong ibang magiging reasons ba't hindi siya aayos. Ngayon, ganito po. Kung halimbawa po, bagsak talaga, may mga results naman yan in black and white, na bagsak talaga siya, tapos meron pang ibang issue, siyempre, ibang usapan yon. Pero for sure, sa mga diesel engine po, pag talagang bumagsak ang injectors, hindi talaga aandar na matino yan. Ang pinaka-importante po, bago kayo magpagawa, siguraduhin nyo muna na yung diagnose din ng mekaniko ay sakto sa banga or tama. Kasi kapag mali, magastos talaga. Biro mo, nagpalit ka ng turbo, nagpalit ka ng kung ano-ano doon sa makina. Yun pala, hindi naman yun ang talagang problema dahil ganun pa rin. Ang power, mahina pa rin, hindi pa rin makatakbo ng maayos, hindi makaakyat sa mga pataas.
ibig sabihin, hindi nga yung turbo ang problema nun. Kaya lagi kong po sinasabi, kapag ka may low power, unang-una yung pagdiskitahan sa mga kaibigan ko ring mga mekaniko, ipacheck nyo kagad ang inyong mga electronic injector. Kasi mga electronic yan, hindi yan pwedeng basta-basta doon lang sa mga flow test na manual. Di ba? Sa minor, sige, okay, makikita mo, maganda yung flow niya, maganda yung buga niya. Pero kapag ka nagre-rev ka na, kapag ka yun ay gumagana na talaga, yung trabaho ng computer box, yung trabaho ng ECU, hindi naman makabigay na ng diesel, yung injectors mo, di ganun nga ang mangyari. Low power ka. At ang makakapag-check lang naman nun, ay yung may mga aparato na electronic, no, yung mga computer din ang ginagamit sa pagtetest ng mga injectors po na yan. Okay, mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Yung mga ibinablogs po natin, malaking tulong din po yan para ma-aware din kayo na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yung mga pinapapalitang pyesa ng mekaniko ay yun talaga yung sira. Katulad niyan, nagpapapatong-patong na hindi naman yun ang sira, bumibili kayo, kaya lumalaki po ang inyong gastos. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.